How can you be late in life when it is your life? Hi guys! It's me, Kat. Yung hindi si Kat. And yes po, day 4 na tayo sa ating journey with our mission na ipagdagdalan sa inyo sa harap ng camera hanggang sa maging komportable na ako. And yes po, ngayon komportable ako kasi walang tao dito sa bahay. Ako lang mag-isa, simula day 1, day 2, day 3 ng pagre-record ko is tinitsyempo kung wala akong kasama dito sa bahay. Komportable talaga ako. Anyways, may isi-share lang po akong nakita kong post. Yung, how can you be late in life when it is your life? Diba? English yun, hindi ko naintindihan. Paano ka malilate sa buhay kung buhay mo naman yun? In short, huwag kang makikialam sa buhay ng ibang tao. Anyways, parang ganito lang yan. May nakita kang post sa social media, yung kabatch mo, may sarili ng bahay. Yung classmate mo nung college, manager na sa isang malaking company. Tapos yung kapitbahay mo, kaidaran mo, may 2 anak na. Samantalang ikaw, hindi pa rin makapag-decide kung bibili ka ng kape sa Starbucks o magti-3-in-1 ka na lang dyan sa kanto, di ba? Ay, nako. Tapos, pero, alam mo ba kung anong key takeaway ng post na yun? Yung bang parang, ito siya. Halimbawa, may na-promote ka na ka-work, ikaw hindi. Tapos, merong ka-team na naging team lead agad, nang mabilis. Huwag mong, hindi ibig sabihin late ka. Baka sila nasa chapter 10 na ng career nila, tapos ikaw nasa chapter 5 pa lang, or 7, ganyan. At tandaan mo, magkaiba lang kayo ng journey, ha? Sa love life naman, may halimbawa, may kaibigan kang engaged na. May kilala kang kasal na. Tapos may mga nakikita ka mga posts ng anniversary messages na akala mo mala MMK na unang utot mo pa lang, I know you're the one. Samantalang ikaw, naghahanap pa rin ng matinong kachat or nasa situationship or biktima ng ghosting, di ba? Pero hindi porket wala kang bebe, nauli ka na. Baka nilalayo ka lang ni Lord sa maling tao. Parang inihahanda ka niya sa tamang tao para hindi ka mapunta sa maling tae. Pero tandaan, hindi lahat ng mabilis ay masaya. Yung ibang nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, may sariling sasakyan, may 1 million sa bank, hindi naman naging madali yung journey nila, for sure, di ba? Tapos, hindi lahat ng mabagal ay failure agad. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang pace sa buhay, di ba? Naalala ko tuloy yung isang verse. Hulaan nyo kung anong verse. Kung anong book and kung anong verse. He has made everything beautiful in His time. Diba? Ang ganda. Yung hindi naman sinabi kasi ni Lord na He has made everything beautiful in your friend's time. He has made everything beautiful kapag pressure ka na. Ang sabi doon, in His time. Yes. Diba? Napakaganda nun. Anyways, so kung feeling mo na huli ka na sa buhay ngayon, sa work ka, malilate. Pero sa buhay, hindi ka nalilate. Nasa tamang pace ka lang para sa story na sinusulat ni Lord para sa'yo. Pero wag mong ugaliin malate sa work. Anyways, eto na lang. Hindi tayo late sa buhay, guys. Nagkakamali lang tayo ng tinitignang timeline minsan. Diba? Pero yung timeline mo, ay hindi mo dapat kino-compare sa timeline ng iba. Opo. See you sa day 5. Bye! Sana may natutunan ka doon. Okay, bye!